Secretary Claire Castro, the Palace Press Officer. Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Welcome sa ating press briefing ngayong araw. Simulan natin sa mga magandang balita na dala ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa bagong Pilipinas. Kanina ay nakapagpulong si Pangulong Marcos Jr. kay Qatari Ambassador to the Philippines, Al Humidi. Sinabi ng Qatari Ambassador na pinalaya na ang 17 na inaresto sa Qatar at dinismiss na rin ang mga kaso laban sa kanila. Ayon kay Ambassador Al Humidi, ito raw ay refleksyon ng maganda at matatag na pagkakaibigan ng dalawang bansa. Ang pagpapalaya ay bunsod ng utos ng Pangulong Marcos na tulungang makalaya ang DMW, ang na 17. Isa po itong good news. Tuloy-tuloy ang programa ng pamahalaan sa pagbibigay ng dekalidad na benepisyo at trabaho sa taong bayan na pinangungunahan ni Pangulong Marcos Jr. Nitong nakaraang linggo, umikot sa probinsya ng Rizal ang trabaho at serbisyong pangkalusugan para sa bagong Pilipinas. Dito ay available ang serbisyong medikal gaya ng libreng konsultasyon, gamot at bakuna. May job fair din para sa mga beneficiaries ng 4Ps program, kung saan ay posible ang on-the-spot hiring. Araw po, meron tayong tinatayang 750 na mga pasyente, kumari natin matingnan. Hindi na po kami lalayo pag magkakahanap po ng trabaho. Asahan po ninyo, nandito po kami. Meron po yung pangangailangan. Andiyan ang mga national government agency, yung mga local government. Magsabi lang po kayo. Basta't alam namin, basta't kaya namin maibigay sa inyo. Asahan nyo, bibigay namin sa inyo. Yan po ang patuloy namin ginagawa. Hindi lang po namin ginagawa dito sa Rizal, kundi sa buong Pilipinas. At dagdag pa na good news, bumaba ang headline inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa nitong Marso sa 1.8% mula 2.1% noong Pebrero. Ito ang pinakamababang headline inflation rate na naitala sa bansa simula May 2020. Ang pagbaba ng inflation rate ay dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng food at non-alcoholic beverages. Bumaba ang food inflation kasunod ng mabilis na pagbaba ng presyo ng bigas na nasa 7.7% nitong Marso mula 4.9% noong Pebrero. Ayon sa National Economic and Development Authority, ang patuloy na pagbaba ng inflation ay indikasyon na epektibo ang mga ginagawang hakbang ng pamahalaan para ma-stabilize ang presyo ng bilihin at maproteksyonan ang purchasing power ng mga Pilipino. Sa unang 3 buwan ng taon, nasa 2.2% ang naitalang average inflation rate. At ito po ang mga good news natin sa araw na ito. Maaari na po tayong tumanggap ng mga katanungan. Raquel Bayan, Radio Pilipinas. Morning po, Yusek. Last week po, Friday lang po nang in-announce ni DMW Secretary na provisional release lang po. And in span of 3 days, biglang ito ina-announce nyo na po na dismiss na po yung kaso. Can you expound on that? Yes, yan po ang magandang balita natin. Nakikita po natin kung gaano po ba kabilis magtrabaho ang ating Pangulo.
Kaya parang ito po ay taliwas sa mga bintang ng iba na walang nangyayari sa ating bansa. Ito po ay talagang tinutukan po ng ating Pangulo para po mabigyan po ng tulong ang 17 na kababayan natin dito sa Qatar. At ito nga po ang naging resulta na madismiss na po ang kaso at mapalaya po sila. Yusek, alam na po kaya ba nung pamilya ng 17 na OFW? Kanina lang po kasi nagkaroon ng pag-uusap at ito po ay naging pinal na po at kaya po ito ay naibigay natin pong good news sa kanila. Malamang po kung sila po ay nanonood ngayon ng press briefing ay malamang ay lumulundag na sila sa katuwaan. Next, Harley Balbuena, People's Television. Microphone, please. Good morning, Yusek. Regarding pa rin po dun sa 17 na Filipinos in Qatar. So, ma'am, does that mean na they can go back to their normal lives? Pwedeng magtrabaho ulit sila sa Qatar or if they choose to, they can return to the Philippines? Opo, sinabi naman po na sila po ay napalaya na at maaari po sila magtrabaho. Choice na po nila po kung ano po yung gusto nila. Another issue, the DILG earlier presented to the public yung arrested Russian-American vlogger who harassed security guards. So, ma'am, does that mean that that will serve as a warning, not just for foreign social media creators, but for foreigners in general, that if they play around with our laws, then they will be presented to the public and they will be meted with respective charges. Because, ma'am, sabi po ng DILG, hindi raw ide-deport and instead, you will be prosecuted here in the Philippines. Yan po ay papatunay lamang po na tayo po ay hindi nagbibiro. Kung dapat may managot ay dapat panagutin. Hindi lamang po ito ang una malamang na mangyayari dahil nabalita na rin po na yung mga fake news peddlers ay nakasuhan na po, sinampahan na po ng kaso at mukhang yun po yung first batch. So alamin pa po natin kung may mga makakasuhan pa po ng mga fake news peddlers. Related to this question, Pia Gutierrez, ABS-CBN. Ma'am, regarding yung 17 Filipino nationals, nabanggit po kasi last week ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac that the reason the 17 Filipinos were provisionally released was because wala pong kaso na nasampa sa kanila during the time that they were detained. May we know ano po yung kaso na na-dismiss at kailan po ito na-charge? Sa ating pong pagkakaalam, ito yung illegal assembly. So, dahil nga po sa pakikipag-usap ng ating Pangulo sa gobyerno po ng Qatar, sa pamamagitan po ni Qatari Ambassador, napagbigyan po tayo na ang ating kapwa Pilipino na nahuli o na-detain ay makalaya po at hindi na po masampa ng kaso pa. So tama po, the President himself made a direct appeal to the Qatari government. When was that made po? Sa ating pagkakaalam ay kanina po nagkaroon ng pag-uusap. Prior to the release? Hindi, kanina po nagkaroon po ng pag-uusap at nagkaroon na po ng sinabi na ito nga po yung good news. Kung ano po yung timeline, kung kailan sila nag-usap ay hindi po sa akin na ibigay yung pinaka-detail. Moving on, Ann Soberano, Bomboratio. Yusek, good morning. Reaction lang from the palace kasi sinabi ka sa interview ni Ambassador Romualdez na ang pagiging agresibo ng China sa West Philippine Sea ang dahilan kaya bibili tayo ng mga fighter jets sa US. Pero taliwas po ito sa sinabi ni Executive Secretary Bersamin na wala po tayong tina-target na bansa. Ang AFP modernization naman po ay noon pa po. Wala pa naman pong issue sa anumang bansa. At ang pag-modernize po natin ng ating militar ay naaayon lamang po. Natataon lamang po at hindi naman po talaga nagta-target ng anumang bansa. Nagkataon lang po siguro na may mga issues po tayo na kinakaharap. At opinion po yan ni Ambassador at sabi nga natin na yun po yung katotohanan. Talaga naman po tayo mayroong kinakaharap na mga issues. Pero yung pag-modernize po ay ito po yung naaayon naman sa batas.
Sa ibang topic, Yusek, reaction din from the palace. According to AFP Chief Romeo Bronner, na they are looking at acquiring more missile system to complete the integration of their air and missile defense alongside purchasing warships and multi-roller fighter jets to build a strong and reliable deterrent force. How likely po na aprubahan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. since plano po naman ito ng AFP? Kumpiyansa din po ba ang Malacanang na bago bumaba sa pwesto si Presidente ay magiging credible and reliable na po ang defense posture ng Pilipinas? Opo, gusto po talaga natin na hanggat maaari ay mabili po natin ang kinakailangan natin for the AFP modernization. At ngayon po ay gusto po nila makompleto itong AFP Horizon 3. At depende po yan, of course, sa budget po natin, kung ito din po naman ay maaayunan ng Kongreso. So lahat po yan ay nanaisin po talaga ng ating Pangulo na magampanan po ang mga pangakong ito. So pwede po bang sabihin ng Malacanang na magiging credible and reliable ang defense posture ng Pilipinas bago po bumaba si Presidente sa pwesto? Yan po ang naisin ng Pangulo. Yan po ang naisin ng lahat. At gagawin po lahat ng paraan, pagkakataon, lahat ng kakayanin, kung may mga budget po tayong kakailanganin, yan po ay gagawin ng ating Pangulo. Related question, Ivan Mayrina, GMA Integrated News. Yusek, good morning. Does the Philippine government consider the arrest of Pinoys for suspicion of espionage as an escalation of tension between the Philippines and China, especially since the NSA believes this is merely a retaliation of the Chinese side over the arrest of their nationals for the same suspicion? At kung meron po bang specific instructions ng Pangulo kung paano natin i-handle ang kasong ito? We believe that is just a part of the initial investigation. There is no yet concrete evidence. If it is really a retaliation or a part of retaliation of the other country, we will not say that because there's no final investigation on that matter. But there is still ongoing investigation on that. And we will just defer all the details to the FA and to DND. Any specific instructions from the President? Have you taken this up with him? Yes, there is always a instruction to help our Filipino citizens, the Filipino citizens abroad, facing this kind of charges. Legal assistance will always be given. All the necessary help and assistance will be provided. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Ma'am, nabanggit po ni Senate President Cheese Escudero that there will be government officials who will be attending yung next hearing ng Senate on the arrest of former President Duterte. Sino-sino po ang mga ito? And does this mean na nagbago na yung stand ng palasyo pagdating sa pagdalo ng mga opisyal sa Senate investigation? Sa ngayon po ay according po sa office po ni ES, as we speak, hindi pa po ako nabibigyan ng anumang detail kung nakatanggap na po sila ng invitation. Pero so dapat sa invitation nakalagay po sana kung sino yung mga tao na iimbitahan. Pero nagbigay na po ng listahan ang Office of the Executive Secretary yung maaaring dumalo po sa nasabing hearing. Nakalista po rito si Secretary Jesus Crispin Remulla ng DOJ, Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, and Chief State Counsel Dennis Arvin Chan. Makakasama at nilagay din po namin sa listahan si Department of Foreign Affairs Secretary Enrique A. Manalo, Philippine Center on Transnational Crime Executive Director Alcantara, PNP General Romel Francisco Marbil, and General Nicolas Torre. From DMW, si Secretary Hans Kakda. Kasama rin po si Special Envoy Marcos Lacanilaw. And from the SEC, Attorney R.J. Bernal and Attorney Ferdinand Logi Santiago. Ma'am, what led the palace to reconsider? Kung nagkausap man po sila ni Senate President Cheese Escudero, binigyan din po natin ng pagrespeto ang kanyang hiling.
Kaya provided of course, ito hindi naman din tatalakay sa executive privilege na mga issues. Pero to be clear, ma'am, these officials can still invoke executive privilege during the question and answer, no? Opo. Thank you po. Maricar Sargan, Brigada. Good morning po, Yusek. Mahingi lang po namin yung reaction ng Palas regarding sa sinabi po ni Senator Bato de la Rosa nakaraan na it is moral obligation daw po ng Senate Committee on Foreign Relations to share their findings with US President Donald Trump para raw yung owner ng chartered jet na ginamit para ihatid si dating Pangulong Duterte sa The Hague ay mapanagot regarding po ito dun sa EO na inilabas po ni Trump February 2025 to sanction yung ICC. And ano pong reaction dito ng Palas? Of course, nakita po natin, nabasa po ang executive order at tatignan po natin ang definition ng ally. Ally of the United States. Sinasabi po dito na ang ally na term na ginamit po dito sa executive order ni President Trump, una, the government of a member country of the North Atlantic Treaty Organization or NATO, and a government of major non-NATO ally, as that term is defined by Section 2013, Paragraph 7 of the American Service Members Protection Act of 2002. Nung tingnan po natin ang definition ay lumalabas dito sa section, sa paragraph 3 ay parang na-enumerate po ang mga bansang Australia, Egypt, Israel, Japan, Jordan, Argentina, and the Republic of Korea and New Zealand or Taiwan. Pero nung tingnan po natin ang paragraph 7, lumalabas po dito na the term non-NATO ally means a country that has been so designated in accordance with Section 517 of the Foreign Assistance Act of 1961. So nakita po rin natin na ang bansang Pilipinas ay tinuring at na-designate po na major non-NATO ally. So lumalabas po na parte po ito tayo sa nababanggit po na executive order. Pero maliwanag din po sa sinabing executive order na dito po sa bandang, sa akin po ay page 9. Okay? And I quote, the United States remains committed to accountability and to the peaceful cultivation of international order, but the ICC and the parties to the Rome Statute must respect the decisions of the United States and other countries not to subject their personnel to the ICC's jurisdiction, consistent with the respective sovereign prerogatives. So ibig sabihin po nito ay ginagalang din naman po ng bansang Amerika sa pamamagitan ng executive order na ito kung ano man po ang prerogatibo or prerogatives ng bansa na miyembro po ng ally, na tinatawag na ally ng US. So, kung ano man ang naging prerogative ng bansa natin, ito naman din po ay igagalang ng bansang US. Regarding po dun sa sinabi ni Senator Bato, the EO that was signed by US President last February 6 imposing sanction dun sa mga ari-arian. Kasi ang parang gusto po ni Senator Bato na kung sino daw po yung may-ari ng chartered plane na ginamit, kung may ari-arian man daw sa US is mapanagot. Kaya nga po, kaya ko po binasa itong provision na ito at nilalaman ng executive order kasi ginagalang po ng bansang US kung ano yung prerogative ng bansa. Kung ang bansa po natin at ang pamahalaan natin ay nagkaroon ng pagdedesisyon ayon sa ating RA 9851 at sa pakikipag-cooperate sa Interpol, yun naman po ay hindi naman po hahadlangan ng US at irerespeto po nila yung sovereign prerogatives ng bansa. So, wala po ako nakikita na maaaring maging dahilan ni Senator Bato para siya itumakbo sa US para humingi ng tulong para ma-freeze yung asset ng may-ari ng aircraft. Thank you, ma'am. Sam Medinilla, Business Mirror. Good morning, ma'am. Itatanong lang po namin kung meron na pong initial update yung administration kung ano yung magiging sectors na affected ng tariff.
reciprocal tariff from the US? Okay, ganito po ipagpapaliban ko muna po yung detalye patungkol dyan dahil alam ko po ay mayroon pong aksyong gagawin na papabor naman po sa ating bansa. Pero hindi ko po muna maibibigay yung detalye hanggat hindi pa po nagiging final ang mga pag-uusap patungkol dito. Pansamantala po. Pero yung initiative po na yan will be led by President Marcos or the economic managers po? Ibibigay ko po yung detalye kasi alam ko po ay maganda naman po ang magiging action dito. Hindi ko lang po masasabi yung detalye. Sige po. Hanggat wala pa pong nagaganap na aksyon kasi meron na po kasing mga plano. Pero saka ko po ibibigay sa inyo yung mga detalye kapag ka po naging final na po yung plans. On another question po ulit, do you agree that the Philippines imposes a 34% tariff on US goods? Ito po kasi yung naging basis ng US doon sa pag-impose ng 17% discounted tariff raw. Yung sabi nila 34% raw yung in-impose natin doon sa mga US goods. Does Philippines agree doon sa computation ng 17% tariff na in-impose sa atin? Yun po, kasama po sa pag-aaralan. At muli, sasabihin ko po sa inyo yung detalye ko ano po yung maaaring maging action dito ng Philippines. Meron po kasi, ang pamahalaan po natin sa pamumuno po ng ating Pangulo ay meron po talagang plano for this. Last na lang po for my part. May na-mention rin po ba na ang Philippines makikipag-cooperate with other ASEAN countries for a joint response dun sa reciprocal tariff? Ibibigay ko po yung detalye kapag meron na pong naganap na pagpupulong, kung meron man. Sige pa, ma'am. Thank you po. Last two questions. Ace Romero, Philippine Star. But Yusek, can you confirm reports na nag-meeting po yung Pilipinas with or other ASEAN countries with regard to this? At least that, meron ba tayong naging pagpupulong with regard to the tariff? Hindi ko po, muli gustuhin ko man po sagutin yan at kung ano man po yung aking nalalaman. Hindi ko pa po pwedeng maisabi yung detalye hanggat hindi pa po sa akin ibinibigay kung ano man po ang magiging resulta, kung may magiging resulta sa anumang pagpupulong. Kapag ka po naganap na po ito, ibibigay ko po sa inyo. Finally, Raquel Bayan, Radio Pilipinas. Sek, kukuha lang po kami ng reaction kaugnay doon sa pagtaas po ng retail compliance o yung bilang po ng mga nagbebenta ng baboy na sumusunod doon sa itinakdang MSRP ng pamahalaan. Good news po yan. Kung sumusunod po talaga sila sa request ng ating administrasyon, ng pamahalaan, sa pamumuno rin po ni Secretary Laurel, napakamalaking bagay po yan. Kasi tandaan po natin, nung una ko po itong inulat, ay siya po mismo ang nakipag-usap sa mga supplier po, lalo na po ng pork, para po mapababa ang presyo. At maganda naman po na senyalis yan na sumunod po ang mga suppliers at yung mga nagbebenta po sa market. Ano po kayong gagawing action ng pamahalaan para mapataas po yung supply ng baboy sa bansa sa gitna po ng mga panawagan na sana daw po mas mag-focus sa repopulation ng baboy more than sa pag-i-import po? Actually, ngayon po ay sinasagwa na rin po ang yung pagbabakuna po sa mga baboy para po maiwasan po yung pagkakasakit nila at hindi tayo masyadong mabawasan ng supply. At maliban pa po dyan ay nagkaroon na rin po ang DA po, in-announce po ang pag-overhaul ng 3 dekada na MAV o yung Minimum Access Volume System for pork imports para po makakuha pa rin po tayo ng mas mababang presyo kung mag-i-import man po tayo ng baboy. Okay po? Thank you very much, Yusek Claire. At dito po nagtatapos ang ating briefing. Maraming salamat, Malacanang Press Corps at magandang tanghali para sa Bagong Pilipinas.